Shalom. Catholic Daily Gospel reading is taken from Matthew chapter 7 verse 6 then 12 to 14. Glory to you, Lord. Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot and tear you to pieces. In verse 12, do not do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets. Verse 13, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So yung verse 6, Matthew 7 verse 6 ngayon, parang medyo malalim-lalim na. Huwag daw nating ihagis ang anumang mga bagay na banal sa aso. Kung titingnan natin ang itong paglalarawan kasi yung aso, it's dati ay tinutukoy nila sa mga Gentile or sa mga unholy people, yung mga hindi kumikilala sa Diyos. And then yun, mga unholy. So, medyo malalim-lalim. Wag muna natin tingnan yan. Okay. Then, dito sa verse 12, ito yung maganda sa verse 12 sapagkat sinasabi na gawin mo sa iba yung golden rule. Gawin mo sa iba yung gusto nilang gawin din nila sa iyo. Parang, kumbaga sa parang, scratch my back, I will scratch yours. Diba? So, maano rin natin, maihalin tulad din natin or masasabi nila natin na kung ano ang itinanim mo, siya yung mong anihin. Di ba? Sabi niya, do to others whatever you would have them do to you. This is the law and the prophets. So kung gusto nating simple lang pala ang rule sa buhay, actually ito yung golden rule golden rule na tinatawag. Na simple lang, kung gusto nating gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, then let us do good to other people. Kung ayaw nating gawan tayo ng ibang kapwa ng masama, then huwag tayong gumawa ng masama sa ating kapwa. Diba, simple lang yung ganun. Kung ayaw nating masaktan, huwag tayong manakit. Ganun lang yun, golden rule. Gusto mong gawan ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Gawan mo sila ng mabuti. Kung gusto mo ng masama, then go ahead. It is pagpipili. Ang buhay natin isang uri ng pagpipili. Parang kahit sa nature or sa ating kapaligiran, di ba? Kapag yung ginagawa natin sa kapaligiran natin, binabalik lang sa atin ng kalikasan. Di ba? Kapag ina-abuse natin yung nature, balik din sa atin yung ginagawa natin sa kalikasan, 'di ba? Most of the time ganun nangyayari. So it is a choice. Ang buhay natin ay isang uri ng pagpipili. Gusto ba na natin ng mabuti na gawin sa atin ng ating kapwa or even the nature? Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapaligiran. Okay. So verse 13, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. So, makikita natin sa kasalukuyan ngayon na mas mabilis gumawa ng kasalanan kaysa sa magpakabanal.
Di ba? So, yan yung narrow road natin ngayon eh. Kahit titingnan natin ngayon, kahit sa ating panahon ngayon, especially sa atin ng panahon ngayon, di ba? Mas mabilis kasi gumawa ng kasalanan kaysa sa magpakabanal. So, yun yung narrow road, yung paggawa ng kasalanan. Ang hirap magpakabanal. So, ang sinasabi dito, enter through the narrow gate. Sinasuggest sa atin na let us enter through the narrow gate. Pero sa atin, sa kasalukuyan, parang nasanay na tayo na ayaw natin nung maskip ang kalsada o ang daan na pinupuntahan natin, especially kung pupunta ka ng bundok. Diba? Ang hirap ng mga daan. Ayaw natin. Mas gusto natin yung mabilis at maganda ang highway. So, the same with sa ating spiritual life na mas gusto natin kuminsan parang yung komportable tayo. Gusto natin mabilis. Gusto natin yung hindi tayo naghihirap. Ang hirap magpakabanal, di ba? Magpakabuti, ang hirap magpakabuti. Pero ito yung sinasabihan tayo na sinasuggest sa atin na enter through the narrow gate. For the gate is wide and the road that leads to destruction. Maluwag. Kaya nga, ito is isingit ko na rin, natural, Katoliko tayo. Many of our separated brethren, marami sa mga separated brethren natin na sinasabi na ang road that is broad is the Catholic Church. Sabi niya, the road that is broad is the Catholic Church. Pero kung titingnan nyo, kung Catholic talaga kayo by practice, Catholic talaga kayo by yung hindi lang kayo nominal Catholic, kundi yung Katoliko ko talaga nagpa-practice. Ang Catholic Church ay ang dami pong mga hindi pinapayagan. Ang dami pong ipinagbabawal. Alam niyo ba yun? Ang dami ipinagbabawal actually. Sa buong mundo or maging sa atin dito sa Pilipinas, ang ibang mga sekta nag-give in na sa mga kasalanan. Sa ibang mga sekta o denominasyon, meron na pong mga same-sex union. Meron nang allowed o wala silang pagtuturo patungkol sa abortion. Allowed sa kanila, wala silang problema kasi hindi naman nakasulat verbatim sa Biblia. Walang problema sa kanila yung contraception. Walang problema sa kanila yun. Sa atin, alam niyo ba kung Katoliko ka talaga, bawal sa atin ang contraception. All kinds of contraception, bawal. Wala sa atin ang same-sex union. Di ba? Though mini-misinterpret nila yung mga messages before ni Pope Francis. Pero itong lately na nagpa-interview si Pope Francis sa 60 seconds, di ba? Na-clear out din yan doon. Then patungkol sa babae, kung may possibility ba magiging pari, ang sabi niya, no. Sa ibang mga sekta, pwede na po mga pari. Actually, marami mga pastora sa ibang mga sekta. Or yung mga katulad sa mga traditional na mga Protestants. Di ba? Anglican, may mga babae na sila. Ang Philippine Independent Church or IFI, ay may babae na sila ng mga pari. The Catholic Church are still the same. Walang babae, mga pari. Ang mga pari natin, walang asawa. Though, kapag may na-convert galing sa Anglican or sa Lutheran na may asawa before, pag tinanggap, of course, i-retain yung asawa nila. I-retain yan. Pero sa atin, generally, ay celibacy pa rin ang pinapractice ng Catholic Church. So maraming ipinagbabawal sa Catholic Church. Kaya nga ang iba nagsisilipat na looking for their comfort sa ibang mga sekta kasi maraming ipinagbabawal. Kaya hindi mo mako-qualify na ang Catholic Church ito yung maluwag na daan na dinadaanan ng marami. So,
Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road that leads to destruction, and those who enter through it are many. Yan. Maraming sa atin ngayon na gusto natin komportable, gusto natin walang bawal, gusto natin gawin lahat ng ating gusto. Di ba? Hindi na, wala na tayong pakialam. Wala na tayong pakialam dun sa kung ano ang gusto ng Diyos. Di ba? Ganyan yung nangyayari ngayon. Yung para bagang ang ama namin na panalangin is gusto na nating palitan ng yung part na sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Di ba yun yung nangyayari ngayon? Ang ama namin na panalangin is para bagang gusto na nating palitan na sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Parang sinasabi na natin ngayon na si Lord na mag-a-adjust para sa atin. Kaya nga ang sinasabi dito sa Luke chapter 6 verse 46, sinasabi diyan malinaw. Malinaw. Ay, guwapo Brad. Kung nag-aral ka ng philology, guwapo Brad, sabi niya, papagbigyan man natin si guwapo Brad. Bakit ang dasal po ay Ginoong Maria, lalaki po ba siya? Ako nag-aral ka ng philology, guwapo Brad, is maintindihan mo yan. Or siguro hanapin mo na lang yung article na Attorney Maruel Yasos, kasi isa siyang expert sa philology. Ang article niya na bakit Ginoong Maria ang address doon kay Mama Mary sa Aba Ginoong Maria. Ang Ginoong Maria is an ancient word or a language that is older than many sect and denomination dito sa Pilipinas. Noong 15th century pa lang, ang salitang Ginoo ay ginagamit para sa mga both ginagamit sa mga lalaki at babae. Kaya kung yung isang artikulo na sulat ni Rizal sa mga kababaihan sa Malolos ay binati niya na ang maginoong mga kababaihan ng Malolos. So, kasi hindi pwede na alangan naman si Mama Mary is napakataas na antas ng kanyang pagkatao, ay sasabihin mong ginang, ang ginang ay katumbas lamang ng parang isang asawa or misis. So, di ba? So, hindi siya pwede. Kaya nga ang Ginoo sapagkat siya ay thank you OCIR single. Siya ay mataas ang kanyang karangalan. So ang ginamit sa kanya nung sinalin ito ng mga Espanyol, ng mga praile, ng mga pare, ay sinalin na into sa Tagalog na Aba Ginoong Maria. Sapagkat ang Ginoo is isang mataas na antas ng tao sa lipunan. It is both used for male and female during those times. So yan. So, pero kung gusto mo, para ma-share mo sa iba, hanapin mo yung dapat po bang sambahin si Maria? Of course, hindi sinasamba si Maria at walang official teachings of the church na sambahin si Maria. Yan ay yung basihan ng sinasabi mo, ay babalikan natin ang basihan ng sinasabi mo ay laging babalik yan doon sa pinaka-base argument ninyo palagi na protestante na sa Exodus chapter 20. Yan. Yun na naman yung base argument na sinasabing sambahin si Maria. Never sinasamba si Maria. Kung meron mang pagbibigay-pugay kay Maria, yung tinatawag na hyperdulia, mataas na parangal sa kanya, pero hindi latria. Yan. Kasi kung sambahin mo si Maria bilang Diyos, then the Blessed Virgin Mary will be considered as Diyos-Diyosan kasi hindi siya totoong Diyos. Pero never the Church, the Catholic Church, ay hindi itinuring si Maria na Diyos kapalit ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. So kung meron man na
what we call this, kung meron mga nagsasabi na sinasamba sa Maria, yan ay galing lamang sa bibig ng mga protestante or mga hindi katoliko, yung mga umiwan sa simbahan. So never, walang official teachings na sinasabi sambahin si Maria. Pag sinabi mo kasi sambahin si Maria or kikilaan siyang Diyos, never, walang ganun. Kaya nga, di ba sinabi mo, ikaw mismo kanina, si Gwapo Brad, sabi niya, sabi mo kanina, bakit Aba, Ginoong Maria? So yun yung level ng antas ng kanyang katatayuan, mataas na antas ng kanyang katatayuan, but never sinabi, walang sinasabi sa teachings of the Catholic Church, Aba, Dios Maria. So hindi sinasabi, Aba, Dios Maria. Walang ganon. Hindi namin kinikilala si Maria na Diyos or Diyosa. So kung Catholic ka dati, Gwapo Brad, why not consider to study faith first, the Catholic faith? Para maintindihan mo kung bakit ganun yung stand ng Catholic Church. Siguro Katoliko ka rin before, why not? Ayun yung why not na hindi mo muna pinag-aralan yung pagiging Katoliko mo bago ka lumipat sa ibang sekta. Di ba? So dapat pinag-aralan mo muna yung bago ka lumipat. So most possibly Catholic ka rin. Kasi kung titingnan natin yung kasaysayan ng Pilipinas, wala namang ibang mga sekta noong una. Later lang naman niya nagsisulputan at patuloy na dumarami at patuloy na nagpaparehistro sila ng kanilang mga sekta at denominasyon sa Securities and Exchange Commission. So sinasabi doon sa Luke chapter 6 verse 46, ang gusto ng mga tao is maluwag na daan. Sinasabi doon sa Luke chapter 6 verse 46, sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang aking mga sinasabi. Di ba? So marami sa ating mga Kristiyano ngayon, marami sa ating mga tao ngayon, tinatawag si Lord, pero pagdating na kung may sinasabi na si Lord na ganito ang gagawin, ganito ang sundin, na hindi na natin sinusunod. Kaya sinasabi sa Luke 6:46, so it is nonsense that you are still calling the Lord, yet you are not following His will. Kaya nga pagdating ng araw, doon sa Matthew chapter 7 verse 21 to the following verses, makikita natin doon, babala ito sa lahat, na sabi doon is, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ang siyang makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So we need to obey the will of God. So we need, yan yung naroroad na yan natin, we need to obey the will of the Lord. Tapos ang karugtong dun sa Matthew 7 verse 21, sabi dito, ito babala sa atin lahat Many will say to me on that day, sabi niya, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Nangaral ng salita ng Diyos. Pwede tayo doon, pasok din ako yun. Did we not drive out demons in your name? O yung mga nag-exorcise, nagpapalayas ng demonyo. Did we not do mighty deeds in your name? O yun, nagpapagaling. Then, verse 23, then I will declare to them solemnly, I never knew you, depart from me, you evildoers. So you see, so pagdating na araw, is hindi basihan na sinasabi mo na Kristiyano ka or Katoliko ka, lahat tayo, sumusunod, tinatawag mo ang pangalan ng Panginoon, nagpapakilala ka na Kristiyano ka, yat pagdating ng Judgment Day, ang tanong is, sinusunod ba natin yung kalooban ng Diyos? Or ang ating kalooban yung ginugusto natin na masunod ng Diyos? Di ba? Maraming ganyan ngayon. Parang gusto nating si Lord yung mag-adjust sa atin at sumunod sa kung ano yung gusto natin. Ganyan ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Ang ama namin, gusto nating palitan ng yung part ng ama namin na sundin ang loob ko dito sa lupa para nang sa langit. Parang si Lord na lang mag-adjust sa atin. Di ba? Yung parang kapag ang bata ay umiyak, ibigay na lang ng magulang yung iyak niya kasi maingay. Pero yung mga magulang na magagaling magdisiplina ng anak, sige, umiyak ka dyan maghapon,
Di ba mayroong ganun? Umiyak ka dyan maghapon until you will stop. So ganun. Ang kalooban ng Diyos sa masunod, hindi tayo ang masunod. Kaya nga yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? If any man be in Christ, he is a new creatures, old things are passed away. Behold, old things become new. Sa Tagalog doon ang ginamit is, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Wala nang dati niyang lumang pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, pag nakipag-isa ka, kung ano yung standard ng Panginoong Jesucristo that is supposed to follow, yun yung dapat masunod. Kapag nakipag-isa kay Kristo, hindi si Kristo yung mag-a-adjust para sa'yo, tayo ang mag-a-adjust, Panginoong Jesucristo. Kung ano yung kalooban niya, yun yung susundin natin. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, sa Tagalog, yung term is, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So once na nakipag-isa tayo sa Panginoon, kung totoo tayo nakipag-isa sa Panginoon, kung ano yung gusto ni Lord, yun yung dapat nating susundin. CCC? Ano yung CCC? Bakit sa CCC kulto si Maria? Saan doon? Paki-provide ng number. Anong CCC na natawag mo nga? Catechism of the Catholic Church? Kulto si Maria? Oo, mag-ingat ka sa sinasabi mo, brother. 971? Kulto. Okay, tingnan natin ha. Catechism of the Catholic Church. Kulto. Bakit kulto? Ang kulto ay tumutukoy sa grupo, hindi sa isang grupong kulto is tumutukoy sa grupo. Baka ikaw lang nagsabi niyan. Basahin mo yung Luke 1:48. Actually, topic ko yan kahapon. Okay, sabi dito sa CCC 971, Devotion to the Blessed Virgin Mary. All generation will call me blessed. Yun, sa Luke chapter 1 verse 48 yan. Hanapin ko yung sinasabi mo na kulto. The church devotion to the Blessed Virgin Mary is intrinsic to Christian worship. The church rightly honors yan. The Blessed Virgin Mary rightly honors yan. Rightly honors The Blessed Virgin Mary. The Blessed Virgin Mary, with special devotion from the most ancient times, the Blessed Virgin has been honored with the title of Mother of God, to whose protection the faithful fly in all their danger and needs. This very special devotion differs essentially from adoration. Ayan. This very special devotion differs essentially from the adoration, yan, which is given to the incarnate Word and equally to the Father. Yan. Adoration differs essentially from adoration, which is, ang adoration is given to the incarnate Word, Jesus Christ, and equally to the Father and the Holy Spirit, and greatly fosters this adoration. The liturgical feast dedicated to the Mother of God and Marian prayer, such as the Rosary, an epitome of the Word, the whole Gospel, express this devotion to the Virgin Mary. So saan doon yung kulto na sinasabi? Okay? Delikado yan, Brad, na sinasabi mo. All generations, sabi dito sa Luke chapter 1 verse 48 sa introduction ng CCC 971, all generation will call me blessed. Hindi, bakit mo pa itagalog? Itagalogin mo na lang yung English. Hindi mo ba naintindihan yung English? Itagalogin mo na lang para hindi ka na very obvious naman, hindi naman malalim masyado yung English. So, guwapo, Brad.
Pwede ba i-open mo yung video mo? Saan? Yan. Saan? Opo. Pakita mo yung Wait lang. CCC. Ano yan? Katikismo ng pamilyang, katolikong pamilyang KPK yan? Katikismo ng pamilyang katoliko? Opo. Wait lang. Saan? Pakita nga sa video. Ito po, palakihin Ano yan? po ako. 971 po dyan. Tagalog kasi po ito eh. Hindi yan ganyan yung kulay ng ano. Saan mo nakuha yan? Sa website? Po, sa official Vaticana. Official na ano ng Vatican. Opo. Yung devotion kasi alam ko, cults ang ibig niyang sabihin eh. Palakihan po ako. May base po ninyo. Ang cults, hindi, ang cults, it does not mean a kulto na parang cults, it's about religious things. It does not mean na kulto. Hindi ibig sabihin pag kulto, cults ay ang literal translation is kulto din. Hindi ganun. Ano pang ibig sabihin doon? Alam ko is veneration, parang ganun yun pagka ano ko doon. Veneration is different from devotion. Diba binanggit naman kanina? Apo. Devotion, veneration of figures, sabi niya gano'n sa isang kwan. Sa isang so ang object. Siguro i-ano mo muna, Guwapo Brad. I-aral mo muna yung words. Di ba yung differ nga, ang devotion na binibigay kay Maria differs from adoration na sinasabi doon sa English. Mas so ito maganda yung English translation kasi mas malinaw kung i-expand mo sa Tagalog. So mali po itong kwan sa Tagalog niya. Sa English. English na lang. Mag-stick ka na lang doon sa English para hindi ka mas mahirapan mag-ano. Hindi kasi ka mahirapan kulto yung nakalagay. Kaya sabi ko, bakit kulto dito ka ako? Pag sinabing cult, siguro literal translation kasi ang cults na tinatawag, it is about religious things. Siguro i-define mo muna, i-research mo muna ano ba yung translation ng other translation of cults, veneration, adoration, latria, dulya. Siguro i-research mo muna yung mga word na yun bago mo mag-jump into conclusion na kulto kaagad. Ang na-search ko minsan, sir, is yung devotion and veneration of one object, sabi niya gano'n. So, sinasamba yung isang object, sabi niya yung figure. So, sabi ko, meron naman ang Roman Catholic ng ganito. So, hindi ba napapansin ang ibig sabihin ng cult, sabi ko gano'n. So, I tried to figure out. Pero ito sinasabi sa CCC 971, sinasabi sa CCC 971, devotion to the Blessed Virgin Mary differs. Intindihan, hindi naman siguro mahirap intindihin i-translate yung differs, di ba? Differs from adoration that refers to the incarnate word or of God, the Father, and the Holy Spirit. Kasi meron nga yan dulya, honors given to the saints, protodolya to Saint Joseph, mataas na honor din yan. And then hyperdolya, mas pinakamataas na honor. Ang latria, it only belongs to God. Lagi po ba kayo sa TikTok, sir? Parang ngayon ko lang po kayo nakita. Lagi naman. Katoliko ka ba dati? Hindi po. INC po ako. INC po ako. Apo. Naniwala ka pala na natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon? Yes po, yung natalikod po yun. Saan sa Biblia? Kasi doon sa Gawa 20:29. Anong sinasabi doon? May mga darating na mga Manila sa kawan? Pero naubos ba sinabi doon? Ang doon is na may tatalikod. Yun ang sinabi doon. May tatalikod, tama yun. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, may mga tatalikod pero hindi. Pero the next na nun is history na ang nun. Kaya nga sa history, sa kasaysayan, never sa history na natalikod yung iglesia itinanggal ng Panginoon. Walang ganun para mabigyan ng chance yung mga rebuilder katulad ng di ba, si Joseph Smith saka si Felix Manalo. Pero sir, walang chance. Ang ask ko lang po, there is no chance na still ang Roman Catholic. Yes po. Ang po yan, sir, still ang Roman Catholic naniniwala din na may Church of Christ nung time ng nila Apostol Pablo. Okay. May sinasabing Church of Christ at Church of God dun sa
Yes po. Bible. Yung Church of God ba na yun is nagtumutukoy sa MCGI or sa ibang mga nagkiklaim na Hindi po. Church of God din ang title nila? Opo. So, naniniwala din ang Roman Catholic pala na Then, may Church of yung Church of Christ. Christ, may Church of Christ at saka Church of God kasi sa ano eh. Opo. Actually, yung Acts 20:28 na pinag-aagawan ninyo ng MCGI, ang original translation nun is Church of God. Opo. Ngayon, mayroon So, pa ibang part pa sa 1 Corinthians na Church of God. Mas marami, 1 Timothy 3:15. Sa 1 Okay po. Corinthians 10:31, may Church of The God next doon. question, sir, bakit meron yung church na pangalan ng natinayo ni Kristo? Bakit napalitan po ng Iglesia Katolika Romana? Bakit pinalitan yun ng hindi Noun ba yun? Title ba yun ng isang simbahan? yung nakalagay Iglesia doon, Katolika Romana, Oo. Apostolika Romana? Bakit Sir, pinalitan nag-aaral ka naman ni siguro. Excuse me? Sir, Yung siguro English nag-aaral ka Cristo. naman doon. Yung title ba na yun doon sa Romans 16:16? Ayon ba yan? Ay title ba yun? Noun ba yun? It's a common name, proper name? Para sa akin is pangalan yun eh. Noon yun. Para Proper sa akin. name yun? No. Yes. Tingnan mo yung grammar doon sa Romans 16:16. Kasi Iglesia ni Cristo Seven Churches of Christ or meron din sa translation ng 2:20 na kuan, di ba? Kaya Church nga, of sa Christ Acts din. 20:28, na Church of God ang nakalagay doon, hindi Church of Christ. So hindi po tinatanggap So- yung Eastern text na kuan, Eastern text na Peshitta. Hindi niyo po tinatanggap 'yon. Na original din na Aramaic. Peshitta. Pag sinabi mong pag magbabanggit ka na ng mga term ng Peshitta or Greek, di i-refer ko na lang kayo kay hindi ako kasi magaling doon sa mga ganun eh. Si Okay lang po. Brother Okay lang po. Dwayne Cartojano or kay kay Brother Wendell Talibong. Doon mo na lang siguro doon mo na lang siguro i-post niyan or sa punto por punto, hintayin ko na lang yung Ang answer nila punto sa iyo for punto. Anong kuan po? Paano po 'yan? sa Sir? Facebook page. Anong Doon mo oras na po lang ng kuan nila? Anong oras po ng kuan everyday nila? yun, Office nila? everyday yun sa gabi, naka-zoom sila. Ay, Zoom. Mm. Oh. Mas Wala maganda silang yun. live. Wala po silang live doon. Live yun. Naka-hook up Okay. yun sa Facebook at saka sa Opo. YouTube. Last question ko na Doon lang na po, lang sir. siguro. Kasi kung Ah, magdating ng mga ganyan, magagamit ka ng mga word of Peshitta or Opo. Aramaic or ay hindi ako The last expert question dyan. ko Si na lang Brother po, Dwayne sir. Cartojano na lang. The last question ko lang po, sir. Sino pong nagbigay ng pangalan na Katolika? Okay. Sa Acts 11:26, unang tinawag na Kristiyan sa Antioquia about 1st century. At doon din sa Antioquia, historically, na doon unang tinawag ng Catholic Church sa sulat ni Smyrnians ni Saint Ignatius of Antioch, approximately around 110 AD. History po yan, sir, not biblical na. History na lang po yun. History na lang yan. Apa. Okay. Sige. History yan. Doon sa Antioquia, unang tinawag na ang simbahan ay Catholic Church. Pero tingnan mo ang gap, 1st century, 110 AD, ilang taon bilangin mo? Doon din tinawag na Catholic Church Second ang simbahan. century, Sabi niya, tama. where there is a bishop, there also the Catholic Church. Then doon sa Acts 20:28 na inaangkin nyo, di ba, nakalagay din doon, sabi niya, ingatan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo na hinirang kayo ng Diyos ng mga obispo. Di ba? So, Yes. very Catholic. Sa inyo, wala kayong obispo. Di ba? Sa amin, meron kaming obispo. Historically, dapat hindi pwede na pag-intindihin natin ang Biblia is according to what is written lang sa text. Kasi halimbawa, kagatulad niya, nagkiklaim kayo na kayo yung Iglesia ni Cristo. Kaso lang may nauna pa sa inyo nagkiklaim Paano ngayon, since na marami kayo nagkiklaim, paano nyo mapuprove na kayo yan outside the history, outside the scripture? Dapat gagamit kayo ng mga standard reference. Yun. Yes po. Mm-hmm. So, yan lang Ang ba? call lang nun, yan lang naman po yung call natin, yung conversation natin. Pero Para basta hindi ko sa pala akin, po kayo istorbo. hindi, limited time lang ako kasi magpapasok sa Ako rin trabaho. po. Ako rin po. Okay. Thank you po, sir. I-consider mo Kahit sana paano. muna na hindi talaga natalikod yung iglesia ang tinatagdang pa rin Okay. Sige, ingat ka muna. Okay po. I-research ko lang po ulit. Shalom. Pag- God bless. Thank you. Okay. Ano po pangalan nila, God sir? bless. Anong pangalan? Ha? Anong pangalan po nila? Andiyan, nakalagay dyan sa profile ko. Hanapin mo. Okay po. Thank you po, sir.
Okay. Good day po.